These are our recommendations to our applicants when applying for the best jobs abroad. 1. Aim to impress your interviewer. You must be well-groomed during the interview, dress appropriately, communicate well in English, be confident during the interview, and be articulate and highlight your strengths and qualifications. 2. Most interviews toward the end will give you a chance to ask questions. Use this time to ask relevant and important questions or concerns you may have that need clarification. Oftentimes, this shows inquisitiveness and that you are really interested in joining the company. 3. Ensure that prior to your application or interview, visit the company's website and country of destination. Familiarize yourself with your employer's portfolio. Read about the country where you will potentially work, know about their culture, tradition, taxation, and laws of the land. 4. Get a 4-wheel driver's license, most commonly required for skilled workers and professionals. This is an additional skill that you can include in your application. It is highly recommended that you also apply for an international driving license 1 to 2 weeks prior to deployment. 5. Your resume/CV should enumerate records of your employment. Record must start from present to initial company, must be comprehensive with complete employment history and gaps with appropriate reasons. Always indicate tool and equipment handled, the brand and the model. 6. Always indicate your contact details in your resume/CV, permanent address, updated contact number, and your email address. Make sure that all this information is spelled correctly. 7. Have a medical checkup to ensure that you are medically fit for employment. Get appropriate medical treatment if you have medical issues prior to application. Have a healthy lifestyle. Get a dental checkup as needed, and mind your mental health. 8. Get your legal documents immediately prior to application. Process your passport for a 10-year validity. Process or renew your NBI clearance. Process your educational credentials, diplomas, training certificates, transcript of records, and Form 137 from high school. 9. Abide by the requirements given by IPAMS in the Department of Migrant Workers. Do not delay or prolong the process of your mobilization. Go to scheduled appointments, medical appointment, submission of documents, visa appointments, and orientation schedule. 10. Attend, participate, and listen well during orientations and discussions. Each country and employer have their own specific requirements. Be cooperative with the guidelines provided by IPAMS during orientations and discussions. 11. Before exiting your current country of employment abroad, get the required documents for work permit application from the EU, Canada, USA, Australia, and New Zealand. Obtain a foreign police clearance from all countries of residence within the past 5 years. Obtain a certificate of employment prior to leaving your current job. Good luck, you got this! Hello, hello, hello everyone! Magandang hapon po sa inyong lahat, mga ka-Thursday 2 o'clock habit natin with IPAM. Siyempre, nandito na naman tayo. Every Thursday na po itong habit. Join us po and thank you very much po sa mga nagjo-join na. We have 285 ng pumapalong viewers. Share po ninyo itong live streaming natin because this is the only official Facebook page ng IPAMS, hindi po ito ginagawa ng mga scammers. Siyempre, itong pangmumukhang lang ito ang makikita ninyo sa official Facebook page ng IPAMS, that's IPAMS-PH. Of course, magandang hapon din po sa mga nagpa-final briefing natin ngayon sa kabilang room. May mga ongoing final briefing ang ating mga project officers and recruiters. May mga paalis po tayo, mga aplikante po, hindi na sila aplikante, mga hashtag members na sila ng IPAMS 50 and Beyond Club, papuntang Qatar Airways at iba't ibang employer ng Canada. O, di ba ang saya-saya ng aming second week, may deployment agad. Kaya nagpapasalamat po talaga tayo na may mga latest job opportunities tayong ipapahayag ulit ngayong araw na ito. At para po sa mga weekenders na gustong mag-prepare para sa ating mga events for next week,
makinig po kayo, pwede nyong screenshot yung mga ipapalabas po natin sa ating screen. Why don't we show muna yung ating 4 ways and more kung paano po mag-a-apply ang mga future IPAMS 50 and Beyond Club members natin. Okay? So nakikita na ninyo sa inyong mga screen, the 4 ways and more natin. Of course, bibilangin po natin dahil 4 ways yan. Number 1, syempre, pwede kayo mag-walk-in sa IPAMS office every Tuesdays and Wednesdays from 8:30 a.m. to 2:30 p.m. to submit your application. Number 2, sa mga team bahay dyan, ayaw lumabas dahil ayaw matraffic, ayaw mainitan, ayaw gumastos. Pero wagas ang data, you can always go to our website, that's www.ipams.com. Pumunta lang kayo sa job seeker section, type nyo yung mga latest job openings na gusto nyong applyan o yung country na gusto nyong puntahan. Make sure to read the job description bago nyo po i-click yung apply. So that's number 2. Number 3 natin, sa mga Gen Z, millennials, at saka mga teching kaedad ko, syempre, kaedad daw, syempre, kung kayo po ay may mga smartphones or tablet, you can download our IPAMS mobile app. For free po yan, walang maintenance fee yan or monthly fee via Apple Store or Google Play Store. Create your account, then afterwards, pwede po kayo mag-apply real time. And you can also receive notifications sa mga upcoming job events namin at kung ano yung mga latest job openings na ipinopost namin. Based ito po sa inyong mga nilagay na mga industry kung saan kayo available at pwedeng magtrabaho for work abroad. And then number 4, nakikita naman ninyo sa screen, syempre, nandyan po ang ating mga email addresses where you can send your application. Depende po sa skills and qualifications na meron tayo. Hindi ko na iisa-isahin yan dahil nandito naman tayo sa FB Live. Screenshot nyo na lang yan para po makita na lang ninyo yung mga email addresses. I-save ninyo yan sa photos ng inyong mga phone para every time you will send an email, may reference na kayo. So that's our 4 ways and more kung paano po kayo mag-a-apply. Syempre sa paano yung mga pumupunta ng Tuesdays and mga Monday, Wednesday, Thursday, and Friday? Paano kaya? May entertain ba kayo? Meron po tayong tinatawag na CB Drop-Off Program. So makikita nyo po yan sa labas. Pakibasa rin ang ating CB Drop-Off Reminder para malaman ninyo kung ano po yung mga dynamics na ginagawa namin sa mga CVs pag tayo ay may mga latest openings. Pero make sure naman, pag nag-drop kayo ng CV ninyo, yung talaga may opening para sa inyo. Hindi yung magda-drop kayo ng CV, wala naman tayong opening. Kasi hindi rin natin magagaranti kung magkakaroon yan. But don't you worry, na-drop off na ninyo yung CV nyo. We can keep your application from 3 months to maximum of 6 months. Then afterwards, i-discard na po natin yan based on the data privacy policy ng IPAMS under the National Privacy Commission. So hindi po kami nagtatago ng CVs for more than a year kasi nga we have to comply with the National Privacy Commission. Okay, ang dami na nating mga greetings. Syempre, shout out sa mga nanonood nating mga IPAMS 50 and Beyond Club members sa Saudi Arabia, Canada, may mga gising sa Canada, ayan, Hungary, yan, meron din po tayong mga questions dito, pero ika-clarify ko na lang lahat. Ito yung mga lagi nating nare-receive na mga tanong. May opening po ba nito? Syempre, number 1, wala ho tayong opening na caregivers. That's number 1. Number 2, wala rin po tayong opening na housekeeper or domestic helpers. Okay, number 3, eto palagi naming nababasang tanong sa ating comment section. Wala rin po tayong job opportunities for fruit picker in Canada. Okay? Lastly po, sa ngayon, alam namin, nag-hire kami ng farmers nung nakaraan, pero sa ngayon, wala pa po tayong active na job opening para sa mga farmers or magsasaka. At lastly, syempre, wala tayong Taiwan opening. So, sa mga magko-comment dyan, mga sinabi ko pong mga positions na ito, wala pa po tayo sa ngayon. Okay? So, anong oras na ba natin? 2:09 p.m. pa lang po tayo. Siyempre, nakikita nyo naman aking mga katabing ginagamit namin sa aming kusina dito sa IPAMS. Siyempre, gusto ko lang pong sabihin na salamat po sa Coconut Brand
Premium soy sauce. O, di ba? Ang masasabi ko lang po, itong coconut brand premium soy sauce at ginagamit ko rin to, no? Ito po ang masasabi natin ang soy sauce ng mga OFWs. Oh, maraming salamat po dahil adobo ang ulam namin kanina. Ito po ang ginamit naming soy sauce. At syempre next week, tayo ba'y magmiminudo? Syempre, meron tayong mga temple green peas. At saka kung tayo po ay magmamaha blanca, syempre, meron din po silang temple whole corn. Yan. So, sa mga OFWs dyan at sa mga family ng OFW na nagluluto-luto, magpapapiesta, bahala na kayo dyan. Bili na lang po kayo. Available po yan sa lahat ng supermarkets nationwide. O, di ba may sponsorship daw na nalalaman? Ayan, no? O, di ba? Bagay na bagay kami ng kulay. Anyways, ano po ba ang mga babasahin nating greetings dito? Factory worker for Hungary, wala pa po tayong opportunity. Nag-aantay po tayo ng announcement niyan. Okay, question po yan ni Bash Adnag. Okay, para Jasmine, hello po. Meron po bang hirings para sa mga babae sa Canada? Pansin ko po kasi puros pula pang lalaki. Thank you. Oy, may instances po tayo na naghahanap po kami ng mga welder na babae. At may opportunity tayo for welders. So take note, kung gusto niyo mag-apply, welder po ang inyong skills, gusto niyo mag-apply as welder, pwedeng-pwede ang mga babae doon. Okay, CNC machinist, pwede rin po ang babae doon. Okay. Automotive mechanic ka, babae, may experience and skills ka, pwedeng-pwede ka rin sa Canada. So, yan, I hope nasagot ko yung question mo, no? Okay, kay Alea Pedeglorio, ano po yung mga hiring? Mamaya, papakita natin yan, okay? So, ito, comment din ni Josie Jaimela, hi po. Nag-send po ako ng resume po sa iPalms app. Maraming salamat po from UAE. Salamat din po sa tiwala. I-review po natin yung application nyo. Pag nag-match po tayo sa mga industries, experience, and qualification, surely ko kontakin kayo ng iPalms. Okay? Pakita nga natin, meron ba tayong, Clarence, about mga scammers natin? Okay? Okay. So, ipapakita namin later. Pero just to let you know, ito pong fina-follow nyo, napapanood nyo, ito po yung official na iPalms Facebook page na may 1.6 million followers at may 1.4 million likers. So, pag napapanood nyo po itong live, sigurado po kayo, hindi po ito scammer. Hindi po ako ang scammer. Okay, live po ito at ito ang official Facebook page natin. Okay. Scaffolder, tanong ni Ramil Montalvo, wala po tayong opportunity for scaffolder sa ngayon, sir. Hopefully, magkaroon tayo niyan for oil and gas. Okay, kay Marian Conosis, any office work? Ay, meron. Meron tayo sa Istimor. Sales and leasing manager. Naghahanap po kami ng sales and leasing manager. And naghahanap po kami ng, I think, HR personnel for daily development. So, kung gusto mo mag-work sa Istimor, yan ang ating mga office work. Okay, ano ba tong tanong ni Alfie Pepito Alarde? Any update? Ano yon? Carpenter category, I think meron po, hindi po carpenter, tile setter for Australia, meron ho tayo. Hoy, Frenan! Hi naman, Frenan. Oo. Shout out din sa mga tao natin na nandyan ngayon po sa Subic. Dahil bukas, pwede na ipakita siguro ni Clarence, bukas, meron po tayong special recruitment activity sa Bataan. That will be on January 12 from 8 a.m. to 5 p.m. sa Limay Multipurpose Hall, Limay, Bataan. So nakikita nyo na dyan sa screen ha, kung ano yung mga job opportunities na i-entertain natin para dito sa special recruitment activity natin sa Limay, Bataan. Shout out kay Ma'am Banji Mariano, Peso Manager po ng Limay, Bataan. Maraming salamat po sa pag-approve niyo po sa amin na pumunta sa Limay, Bataan to recruit mga future iPalms 50 and Beyond Club members natin. Yan. Okay, so that's January 12 na event natin. Basa muna ulit tayo ng comment. Ma'am, may butcher or slaughter papuntang slaughterer pala, sorry. Ma'am, may butcher or slaughterer papuntang New Zealand? Tanong ni Joseph Solomiano. Sa ngayon, Joseph, wala pa tayong opportunity. Abang-abang, baka magkaroon tayo niyan.
Sabi naman ni Saldi Solas, sana kami na po soon aalis. Okay, sana mapaalis ka nga namin, no? I-comment mo nga kung mababasa natin sa ka ba namin mapapaalis. Okay. Si Carolina Alamil, may production operator po ba kayong hiring? Sa ngayon, wala pa po tayong opportunity for that one. Okay, so sana naman itong si Avla Ena ay nabasa at napanood yung 4 Ways and More natin. Okay, syempre, gigreet ko rin si Retzi. Katatapos lang ng ating recruitment activity under Eva Care Group, no? Congratulations, Retzi. Sana po magkaroon tayo ng bagong hires na IPAMS RN Club members. At sa mga gusto pong mag-apply pa under Eva Care Group. This is for home care nurse opportunity sa California, USA. Send your application to usrn@ipams.com. And speaking of that, meron din tayong on recruitment activity na para sa mga nurses sa Tacloban City. Yan, ipapakita na ng ating wingman si Clarence. Okay? Tacloban po tayo on January 17. From 8 a.m. to 4 p.m. sa 3rd floor CCD Lao Function Hall, City Hall, Tacloban City, para po ito sa mga nurses sa Visayas. So malapit po kayo sa Tacloban City, punta na lang po kayo sa venue na yan. We will be recruiting for the UK, that's Torbe and South Devon, NHS Foundation Trust. Sa countryside po ito ng United Kingdom. At for US, syempre, Visa Solutions Healthcare. Ongoing po ang opportunities natin dyan. Hindi lang, pero kung kayo po ay gusto mag-EB3 visa, pwede naman kayong pumunta sa Tacloban City, mga nurses, dahil meron po tayong available na EB3 visa also. Not just for Visa Solutions Healthcare, meron din po tayong Health Star for Texas. At saka syempre, yung home care natin under Eva Care Group. Yan, okay. So, prepare ba natin sa open day? Okay, pakita natin. January 17 yan Medyo umusod muna yung kalendaryo natin ng January 15. Yan. January 15 muna tayo. Siyempre, nasaan ba yon? Inom muna tayo ng tubig. Siyempre, kakauhaw naman to. Salamat pala sa barista namin sa IPAMS, no? Masarap magtimpla ng kape. Okay, sana all nagkakape. Okay, wala na tayo sa ating okay, sige. So, mamaya na natin ipakita yung January 15 natin na ating open day next week. Punta muna tayo syempre sa Batangas, that will be next week. So, January 17, nasa Tacloban City kami. January 18, nandyan naman kami sa Batangas City. Kami po ay pupunta para mag-recruit. That's the reason why nakalagay ay special recruitment activity in Batangas. January 18 from 9 a.m. to 4 p.m. sa PESO Office, Provincial Assistance for Community Development or yung tinatawag na PACD Office, Capitol Building, Kumintang Ibaba, Batangas City. Yan. Maraming salamat po Sir JR sa pag-approve po ng aming NOC para po kami po ay makapag-recruit sa Batangas City. Nakikita nyo sa screen. Ayan po yung mga latest job opportunities natin for Canada. Yan, okay. At the same time, yung Saudi Arabia natin, yan po ay for one of the largest oil and gas company based in Saudi Arabia. Okay, so yan po yung ating special recruitment activity for Batangas. Check muna tayo ng mga dyan, ng mga greetings. Aba, salamat sa mga nag-share ng ating live ngayon. Okay. Nagtatanong dito, may naglagay pa, followers highlight. Yan, thank you naman Mr. Greg Baquero. Talagang, ano ba yung @followers @highlights na yan? Siguro ito yung pamparami ng viewers. Maraming salamat na pag-share para malaman nila na ito yung ating official Facebook page. Ayan, okay. Nagtatanong dito, Samuel Medidas, meron po bang open position for QC, QA for food manufacturing jobs? Thank you. Sa ngayon, Mr. Samuel Medidas, wala pa tayong opportunity for that one. Pero i-follow mo lang yung official Facebook page namin na ito para kapag nagkaroon kami ng announcement, makapag-apply ka kaagad. Okay. Uulitin ko sa mga nagtatanong, Butcher, wala pa po tayong opportunity for that one. Okay, kay Jomer
Lasang, ma'am, hiring po ba IPAMS welder, 5 years experience? Ay, oo, Mr. Jomar Maglasang, welder, FCA welder at saka welder fabricator po. Naghahanap kami for Canada. Okay, so send your application to welder@ipams.com or mag-walk-in ka na dito sa Tuesday and Wednesday para po kayo may screen namin. Okay. Sino pa dito? Si Deren M. Star, hello po, how to apply po? Dito po ako now sa Hong Kong. Ay nako, napakita na natin 4 ways and more. Pero kung ako sa'yo, while you are still in Hong Kong, tapusin mo muna yung contract mo. Then afterwards, apply ka dito sa IPAMS. Okay, ayan o, ang daming tinatag ni Mr. Greg Baquero. Shout out sa'yo. Ang dami mong tinatag na names. Maraming salamat. Okay, ang ating opening lang ng welder ay FCAW, GMAW, TIG, and MIG welders lang sa mga nagtatanong sa ating comment section ha. So yan lang po yung mga opening natin ng welders sa ngayon. Okay, yon. Nagtatanong dito, ipakita nga natin yung job fair natin sa Cagayan de Oro na attendance. So maraming salamat sa invitation po ng Department of Migrant Workers Region 10 sa Cagayan de Oro City at syempre ang PESO Provincial Office ng Misamis Oriental kasi magjo-join po kami sa job fair on January 25 sa Limketkay Atrium, Cagayan de Oro City. So nakikita niyo po sa screens, ang daming screen naman yan. Sa screen, kung ano po yung mga latest openings na i-entertain namin. Pero merong question dito, pwede po bang pumunta sa CDO job fair kahit wala doon ang available position? Pwede ka naman mag-CV drop-off sa amin. Pero syempre sa mga gusto mag-CV drop-off na walang job opportunity based sa nakalista sa ating job fair, you have to understand po na kung sakasakaling may opportunity within 3 to 6 months, kokontakin kayo na IPAMS. Pag wala naman, pwede kayong mag-submit ulit. Okay? So, napakita na natin 1825. Punta tayo sa IPAMS naman na walk-in event natin. Yan. Ito po yung latest nating chismis, mga marites at saka mga tolits. Okay? Yung mga kaibigan nyo dyan na mahilig mag-bodybuilding at mag-gym, baka may mga kakilalang mga gym instructors or mga fitness coach. Ito, latest job opportunity namin. This is for Saudi Arabia. Yung fitness and sports company in Saudi Arabia na to is yung Lijam Sports Company. Ang hawak po nilang brand ay Fitness Time. Okay, ang dami nilang branches nito, mga 60 branches. Meron silang Olympic size swimming pool sa loob ng kanilang gym. At nakikita nyo sa screen, ito ang aming i-accept for our open day on January 15 from 10 a.m. to 2 p.m. Ayan. Screenshot nyo na yan ha. Fitness manager with 5 years experience, floor trainers, group exercise trainers, swimming trainers, or lifeguard with 2 years of experience ang hinahanap natin. Undergraduate ka ng college, pero may experience ka sa gym, or nagfi-freelance ka as a gym instructor or fitness coach, pwedeng-pwede ka dito. O, another question. Saudi Arabia po ba yan? Pwede po bang babae dyan? Oo naman, pwede po ang babae dito. Because ang Saudi Arabia po is parang nagiging Qatar at Kuwait na po yan, na open na po sila for male and female. Kasi from what I understand, in 2030, magkakaroon na sila ng tinatawag na Neom City, wherein talagang hahabol na sila sa mga katabi nilang Middle East countries at talagang tinatarget nila na magiging tourist destination na rin ang Saudi Arabia. Maliban sa mga pilgrimage ng ating mga nagfa-follow ng Islam, magiging open na rin sila. So that's the reason why sa mga gym instructors natin dyan na gustong mag-abroad, gustong mag-ipon dahil tax-free ang Saudi Arabia pagdating sa sweldo, you can walk in sa IPAMS office January 15 from 10 a.m. to 2 p.m. Sa Monday na yan ha, so makakapag-ready na kayo. Yan. Okay, so magbabalik po tayo in a few minutes. Ipapalabas lang po namin yung aming commercial about IPAMS mobile app. Here's the new and improved IPAMS mobile app. Be up to date and get job notifications on the go. Input your details easily. Upload your resume.
Browse through the best jobs abroad. Whenever. Wherever. It's that easy. And best of all, it's free. Download it now at the App Store or get it at Google Play. Okay, nagbabalik po tayo sa ating Thursday 2 o'clock habit with IPAM. Siyempre, magbabasa muna tayo ng mga comments. Okay, from June Mariano Valdez. Siyempre, kanina may mga nagtanong na tungkol dito. May hiring po ba kayo na butcher job bound to Canada po? Wala pa tayo sa ngayon. Okay. Si Maria Cecilia de Jesus Giles. Tama, sana tama ang pagkakabasa ko ng name mo. No, forklift po para sa asawa ko, may hiring po ba kayo? Mag-submit lang po kayo ng application for forklift operator kasi from time to time nagkakaroon po tayo niyan. Okay, nagtatanong agriculture sa New Zealand. Ito po ay question ni Elizer Dula Bores. Hiring po ba agriculture sa New Zealand, ma'am? Baka pwede ako mag-apply. BS Agriculture po ako at 5 years trainee sa Japan as agriculture. Sa ngayon, wala pa tayong job opportunity para sa agriculture or farming sa New Zealand. Normally, nagkakaroon kami nito for Canada. So, kung ikaw ay trainee sa Japan, okay, hopefully nakakuha ka na ng iyong final tatawag natin foreign police clearance kasi requirement po yan for Canada. Okay, so question din dito ni Jonathan Iman. Okay, Jonathan Iman, ang tanong niya is, hiring po ba kayo ng steel fixer? Okay, Mr. Jonathan Iman, sa ngayon wala pa po tayong opportunity na steel fixer. Okay, abang-abang lang po tayo, baka magkaroon po tayo niyan. Okay, question from Jess Estacio. Good day, ma'am, sir. May hiring po ba kayo ng heavy equipment operator? Okay, ang heavy equipment operator na job opportunity namin ay heavy equipment operator ng wheel loader at saka ng excavator. This is for a mining company in Canada. So, dapat yung wheel loader na ino-operate po ninyo, yung pangminahan talaga, yung malalaki ang gulong. Okay, so kung iyon po ang skills mo, Mr. Jess Estacio, ay mag-walk-in ka na sa IPAMS sa Martes at sa Merkoles. Okay, so thank you sa tanong mo. Okay, eto question ni Mr. Elizer Dula Bores. Ang tanong niya is, pwede po bang mag-cross country from Japan to New Zealand? Okay. Ang masasabi ko po kasi ako itong view ko lang naman hindi naman to view ng IPAMS. Okay, cross country po kasi there will be advantage and disadvantages. Okay, pag nag-cross country ka kasi, hindi ka documented ng ating government because wala kang OEC o yung tinatawag na exit clearance or overseas employment certificate. Pangalawa, wala kang record sa OWA. Okay? So, in case na magkaroon ka ng problema, okay, hindi po natin masasabi na ma-pay attention agad kayo ng government, pero tutulungan pa rin kayo ng government, syempre. But at the same time, mas maganda pa rin na tayo po ay well-documented at dadaan sa proper channel pag tayo po ay aalis ng ibang bansa. It's a risk pag nag-cross country ka, lalong-lalo na kung hindi mo alam kung ano yung profile ng employer na pupuntahan mo sa ibang bansa dahil hindi yan na-verify ng ating gobyerno kung kaya ba niyang ibibigay yung mga benefits na dapat ay binibigay sa isang foreign worker. So, salamat sa question mo, Mr. Elizer Dula Bores. Okay, ito si Victor Boy Chiloane. Diesel mechanic opportunities, yes, ang dami namin yan for Canada. We're looking for heavy vehicle mechanics at saka tanker truck mechanics. Okay, sa mga opportunities na ito, syempre nandun po kami tomorrow sa Limay Bataan. Kasama din to sa recruitment namin. Pero nakikita nyo sa aming screen, ipapakita natin, we are looking for heavy vehicle mechanic. Dahil yan ang tanong ni Mr. Victor Boy Chiloane. Yan. So, makikita mo na yan sa screen. Pa-screenshot mo na lang, no? Kasi kung nagmamatch yung qualification mo dito, may final interview itong employer namin to for RM Recruitment International last week of February. At may trade test din ito, take note, para sa mga heavy vehicle mechanics. So, kung ito ang qualification mo,
mag-walk-in ka na sa IPAMS office sa Tuesday na. Okay? Pero kung gusto mo bukas, pwede naman. Andyan naman si Rems para mag-interview. Okay? Hi Rems. Ayan may nag-inquire na Rems So maraming salamat Mr. Victor Boy Chiolane. Okay. Joselito Lozano, may mga age limit ba ang mga opportunities natin? So habang ipinapakita namin sa screen yung mga latest opportunities natin, magbabasa ako ng mga comments, no? Okay. Yung mga nagtatanong about age limit. Okay. Sa mga ibang bansa po kasi, the reason why nagre-recruit po sila ng mga skilled positions, lalong-lalo na yung mga mabababang level, is because gusto na po talaga nila yung may mga skills na adapted na. Ngayon, yung about the age limit, ito po ay depende sa mga employers natin. Okay, sa mga nakikita nyo dyan ng mga job openings namin, na fina-flash namin, lagi namin sinasabi talaga lagi namin sinasabi is young and energetic. Kasi depende po sa pagpipresent natin kay employer, kung makikita po nilang highly skilled kayo, possibly, at kaya pa ng katawan, possibly po pwede. Pero take note, may mga employers din po na nagsasabi talaga ng edad kung hanggang ilang taon lang yung kaya nilang tanggapin. Because unang-una po, pagdating sa age limit, check po natin, entry level ba yung posisyon? Okay? So kung entry level ng posisyon, ang hahanapin ng employer definitely ay bata. Okay? Ngayon, kung ang mga position ay talagang seasoned, okay, yung nangangailangan ng mga 8 years, 10 years, diyan na po natin masasabi na hindi po naman inaano ni employer na may age limit. But then again, it's a very difficult question to gauge kasi at the end of the day, si employer ang nasusunod. Kung ilang taon po ba yung candidate na i-hire po nila for the positions that we are recruiting. Okay, so sana nasagot ko yan, Mr. Joselito Lozano. Okay, may mga tanong-tanong pa dito. Si Mr. Mohamed Jowen watching from Saudi Arabia. Thank you po sa pagsama sa amin. Hopefully po ma-share nyo rin po itong ating mga FB Live, itong FB Live po natin. Si Standen Orag, sa tanong niya, hello ma'am, meron po Bataan bukas? Yes, sa Limay Bataan po tayo bukas. So, punta na lang po kayo doon sa multipurpose hall ng Limay Bataan at nandun po ang IPAMS. Okay. Meron po tayo dito, yan, Jobe Polo. May hiring po ba kayo ng driver? Ang alam ko, meron tayong hiring na trailer truck drivers from time to time, pero sa ngayon wala pa tayong opportunity for that one. Okay. Eto si Gian Angeles. Yeah, may comment siya. Hiring po ba kayo ma'am? Heavy equipment technician? Yes. Meron po tayo dito for Canada. Send your application to mechanics@ipams.com or pwede po kayo mag-walk-in dito sa IPAMS office Tuesdays and Wednesdays. Okay, ito naman si Mary Castro Angeles. Question niya, paano po malalaman kung ano po ang opening? Okay, paano po malalaman? So, flash nga muna ulit natin yung 4 ways and more natin kung saan ba napapublish yung ating mga opening. Siyempre, maliban po sa pinapublish namin dito, Mary Castro Angeles, sa ating official Facebook page ang ating mga job openings. Okay, nakikita mo rin naman sa screen. Okay, pinapakita namin. Pwede rin po kayong, sa pangalawang ways natin, pwede rin po kayong pumunta sa ating official website. That's ipams.com. Doon kayo sa job seeker section, lahat ng job opportunities namin ay nakapublish dyan. Okay, so sana Miss Mary Castro Angeles, nasagot na rin kita. At yes, sa number 3 namin, IPAMS mobile app, updated po ang mga openings namin doon. Makikita mo rin mo doon yung mga latest. Okay. Kaiser Sitoy, CDO Job Fair ma'am. Okay. Nasagot ko na to kanina, no? Sa mga gustong pumunta sa job fair sa Cagayan de Oro, wala doon yung nakapublish namin posisyon, pero gusto nyo nang pumunta, no? Pwede naman kayo mag-iwan ng CV or i-evaluate ng recruiter natin na available doon kung merong para sa inyo or sa ngayon ay wala. Okay, so pwede naman kayong dumaan sa aming booth para mag-inquire at ma-check. Okay? Oy, si Greg Baquero may favorite sa IPAMS. Shout out daw Sir Raymart. Raymart, shout out daw from Greg Baquero. Napaalis mo ba to, Raymart?
Shoutout ka na. Okay, may naghe-hello din sa atin, syempre, from Mary Jane Patawaran. Okay. Ariel Escalante, comment. Wood processing po, ma'am. Ay, itong wood processing laborer, ito po ay regular naming job opportunity from time to time in Canada. So, pwede kang mag-submit ng application mo. Ilalagay ka lang namin sa database para pang nanghingi ang employer ng profile at kumpleto naman ang documents mo, pwede kang i-screen ng aming recruiter na si Kent. Yan. So, thank you sa question mo, Mr. Ariel Escalante. Okay, habang binabasa ko po yung mga comments ninyo, nakikita nyo naman po sa aming screen ang aming mga job opportunities na available this week na pwede po ninyong applyan. Okay, si Alvin Manlangit, opening po ba na Chef or Cook Canada? Okay, sa ngayon po, wala tayong chef or cook for Canada. Pero bibigyan ko lang ng magandang balita yung mga nag-submit ng application natin under Qatar Aircraft Catering Company. Kayo po ay magkakaroon ng final interview this January 15 daw. Oh, sa Lunes na yon. Okay, so inaantay natin yung listahan kung sino yung isi-shortlist ni employer for final interview sa mga nag-apply. And then kokontakin namin kayo just to confirm kung kayo po ay makakasama sa interview na virtually ng ating employer. Pero chef or cook for Canada, wala pa tayo niyan, Mr. Alvin Manlangit. Okay. Jeremy Pamposa, hi, good morning. Uy, good morning. Siguro nasa ibang bansa ka, no? Jeremy Pamposa. I'm already apply for welder daw, or ibig sabihin nag-apply na siya for welder. Anong klaseng welder ka ba, Mr. Jeremy Pamposa? Kasi ang opening natin ng welder, uulitin ko, ay FCAW, GMAW, TIG, and MIG. Okay, shout out daw po pala sa mga nagta-trade test po ngayon sa Meralco Foundation Institute. Ito po ay aming mga welder fabricator for Canada. Hopefully pumasa po sila sa trade test para po sila ay maisalang na sa final interview next week. So, yan. Yan yung mga welders na namin. So, ongoing po talaga yung ating trade test and skill matching for that one. Okay. Meron ditong tanong, Jason Morales. Meron po bang job offer for restaurants? Sa ngayon, wala pa tayong job offer for restaurants kasi yung mga last recruitment natin yan, particularly Qatar Duty Free, at saka yung Alshaya Group, may mga naka-line up na pong candidate doon. Pero once na makakita po kayo ng announcements, normally ang mga opening namin for Alshaya Group, for Saudi and Qatar will be restaurant managers at saka mga service crew o yung team crew members sa restaurant. So abang-abang ka lang, follow ka lang dito sa official Facebook page namin. Okay, so nagtatanong-tanong pa dito. Okay, yung mga sinabi ko kanina, uulitin ko, no? Wala tayong caregivers, no housekeeper or DH openings, wala rin pong fruit picker for Canada, wala tayong any Taiwan job opportunity. Okay, mga factory worker or production worker for Hungary, wala pa po tayong opportunity. Butcher, wala pa rin po tayong job opportunity. Okay. Sige, ipakita na lang po natin yung isa-isa, no, yung mga job opportunity natin para ma-discuss din po natin yung mga nakikita ninyo sa screen. Okay. Site managers for Belgium, may opportunity po kami niyan. Okay, ano ba? Saan ba ang Belgium? Alam lang nila, Belgium waffle, di ba? Yung sarap yun, pero ito po, country talaga siya, Belgium. We're looking for site managers na mag-work po na may experience po for 3 years in managing logistics, steel structures, or oil and gas industries. Ito po ay under Link to Europe. Okay, ito po ay aming partner na International Talent Solutions at marami po silang malalaking companies na partners para pong mag-place ng mga Filipino workers sa Belgium. So site managers, sa mga engineers dyan na may major in either mechanical or civil, merong 3 years of working experience in managing project, managing logistics, steel structures, or oil and gas industries, you can send your application to engineers@ipams.com. Yan, so that's that's one for site managers. So next nating slide. Ito, sa marami nagtatanong. We are looking for linesmen, transmission and distribution lines,
This is for our employer Ballard Construction. Ito po ay under ng ating butihing client na Quanta Philippines. Okay, so sila po ay naghahanap ng mga linesmen, okay, with 3 years of experience sa distribution. Okay, kung kayo po ay may experience din sa transmission or both, yes, applicable din yan. And then, syempre, may experience po dapat ito sa mga live wires. Yan, kaya nga po may class 4 rubber gloves, confined space certification, may driver's license, kagaya ng mga lineman natin dyan sa nagdi-distribute ng kuryente dito sa Metro Manila, no? Syempre, dapat hindi po takot sa heights ang lineman natin. Okay, so ito po ay for Canada. Okay, sa mga nagtatanong, pwede po ba yung telecoms lineman dyan o yung mga nagkakabit ng kable? Yung mga internet cable po. Hindi po pwede ang mga nagtatrabaho sa telecom or yung mga internet companies na nagkakabit ng mga linya sa bahay natin because ang linesman, transmission and distribution live wires po o yung kuryente mismo ang kanila pong ginagawa. Okay, yan ang opportunity natin for Canada. Linesman, apply na po sa IPAM's office. Tuesdays and Wednesdays, walk-in na po kayo. Next natin, ito. Yung nakikita po ninyo sa screen, may final interview po ito last week of February hanggang first week of March. Naghahanap po tayo ng duct installers or tinsmith. Okay, high school graduate lang po ang initial na educational credentials nito with training certificate in electric or bakit electric or hybrid vehicle technology? Mali yata yung ano mo. Okay, so duct installers natin with experience po ito sa mga pagkakabit ng mga ducts sa mga aircon, mga centralized aircon natin. Okay, ayan o, proficient in installing ventilation ducts, grills, air exchanges, and exterior air outlets. Okay, so sa mga kapartner dyan na mga nag-i-install ng aircon, ito po yon na posisyon. May job opportunity tayo for Canada. Pwede po kayong mag-walk-in sa Tuesday and Wednesday at mag-submit po ng application. Okay, next natin would be, ito, pinakita na natin kanina, may final interview rin ito last week of February to first week of March. We're looking for heavy vehicle mechanics na may truck, electrical, or electronics experience. Pero kung wala naman ito, dahil basic lang yung experience nyo, walang problema. Pwede rin po ang experience nyo ay mechanical. Okay? Ito po ay magfa-final interview last week of February to first week of March. So, pwede na po kayo mag-apply sa IPAMS, Tuesdays and Wednesdays. Okay. Wait lang, may question dito. Kanina nasagot ko na to, no? Pero uulitin ko lang, no? Kay Saltore Ruby. Nagtatanong siya, pwede po bang mag-apply sa inyo kung nasa ibang bansa katulad po ng UAE? Na-experience namin to, no, may mga nag-a-apply galing sa abroad or currently working abroad sa mga opportunities namin for Canada. Okay, nagko-conduct naman kami ng virtual interviews, okay, with the employer. Pero kung sakasakaling mabigyan ka ng job offer, make sure na bago ka mag-exit sa UAE, number 1, dapat po makakakuha ka ng foreign police clearance, and number 2, dapat walang iniwang utang. Okay, kasi karamihan ng, siguro dahil din sa hirap ng buhay, no, tapos naghahanap ng mga mas magandang opportunity, marami talagang Pinoy na nag-iiwan ng utang sa ibang bansa. Let's try to avoid that kasi nagkakaroon po tayo ng problema kapag may naiiwan kayong utang abroad, tapos nagkaroon kayo ng job offer sa ibang bansa, let's say UAE ka galing, tapos nagkaroon ka ng offer sa Canada, tapos ang stopover na eroplano mo dadaan ng UAE, tapos biglang sasabihin mo, ay hindi ako pwedeng dumaan doon kasi may utang po ako doon. So hindi po pwedeng ganun ang rason natin. Okay? So kung kayo po ay nasa ibang bansa, gusto mag-apply sa opportunity ng IPAMS, pwede naman po. Okay? As long as bago po kayo mag-exit sa country na inyong pinagtatrabahunan, bayaran muna ang utang. Number 2 ay may foreign police clearance. At lastly, ay dapat maayos ang exit natin. Yan. So, sana nasagot ko yung tanong mo, Saltore Ruby. Okay. Ano ba dito? Truck driver po. Nasagot na natin yan. Okay. Foundry worker. Tanong ni Mr. JB Bragat Berame.
Yes, we are still looking for foundry workers. I think ito yung mga mold, yung cast molder. Okay, this is for Canada. Pwede po kayo mag-send ng application nyo, Mr. JB Bragat Berame, sa foundry@ipams.com. Okay, ano bang mga tanong-tanong pa dito? Ito tanong ni Siegfried Cabarubias. Welder po, ma'am. Pwede po ba maka-apply to Canada pero nandito pa ako ngayon sa Japan? Feb daw matatapos ang kontrata niya. Anong klaseng welder ka ba, Mr. Siegfried Cabarubias? FCAW ka ba? Welder fabricator ka ba? Or welder, ano ba yung isa natin? Welder assembler? Yan. So, kung yun po yung opportunity nyo, pag nag-exit na kayo galing Japan, pwede kayo mag-apply sa IPAMS office. Huwag lang ninyo kakalimutan kumuha ng foreign police clearance bago kayo mag-exit. So, salamat Siegfried sa tiwala. Apply ka na pagdating mo. Okay? So, may mga question. Hiring po ba kayo ng electrician? Tanong ni Ann Oliva. Wala pa po tayong electrician sa ngayon. Okay? So, abang-abang lang to tayo. Don Lamina, ma'am, construction workers po, meron ba? I think meron tayo niya, no? Australia, tile setter. This is for Australia. Dali, pakita natin sa screen. Okay, so meron tayong Australia dyan na job opportunity natin. Okay, willing ka bang mag-IELTS? Okay, ang IELTS lang naman nito ay I think 4.5 or 4 para ang IELTS kasi is kailangan natin yan para sa work permit application. So kung willing ka mag-IELTS, yan ang opening namin, tile setter for Australia. Okay, high school graduate, ALS certified with 6 years of experience sa tile setting and willing pong mag-IELTS. Okay? So yan, may opportunity tayo for you. Kung ikaw ay qualified dyan, walk-in ka na sa IPAMS office. Okay. Wait. Ayun, may question tayo. Mr. Christian Buenbiahe. Yan. Relevant yung question ni Mr. Christian Buenbiahe. Gusto ko pong mag-apply, ma'am. Kaso, di po updated yung SSS ko po. Okay lang po ba yun, ma'am? Okay. Ito na i-encounter naming situation palagi sa IPAMS, no? Sa mga nag-a-apply. Kasi hinihingian namin sila ng Certificate of Employment saka SSS Employment History. Good and bad ang situation. Number 1 is good. Kapag nakasupply ka ng COE mo with SSS Employment History na nakareflect yung employer mo, it means to say legitimate, ikaw ay talagang nagtrabaho sa lugar na yon at may katunayan tayong isasubmit sa Canadian Immigration. Pero ang nakakalungkot kasi, kagaya ng tanong nito ni Christian Buenbiahe, it's either hindi updated ang kanyang SSS, employment history, dahil baka hindi nagbabayad ang employer niya. Okay, sa mga ganito pong sitwasyon, it's a good sign kasi ibig sabihin po niyan habang nag-a-apply kayo for abroad, madidiscover mo ilang years ka na nagtatrabaho sa kumpanyang yan, hindi pala bayad ang SSS mo, mandated benefits yan. So, kung hindi updated yung SSS mo, puntahan mo ang employer mo dati or puntahan mo yung current employer mo. Bukang hindi ka hinuhulugan ng SSS, ipadole na yan. Or mag-complain ka na sa SSS office. Kasi mandatory requirement ang SSS. Kaya kami naman, para't patunayan sa Canadian Immigration na talagang nagtrabaho ka dito sa kumpanyang to, supporting document ang SSS Employment History. Okay? Nadala na kasi tayo sa mga namemeke ng Certificate of Employment Kaya mahirap na, no? Hindi lang po kasi kami ang nagkakaproblema kapag peke po yung employment certificate na binigay ninyo, mamumblema rin kami sa mga embahada kung saan po namin kayo ina-apply ng work permit at visa. Yan. So, sana nasagot ko yung tanong mo, Christian. Pa-update mo na yung SSS employment history mo at balikan mo yung employer mo, ba't di binabayaran yung SSS benefit mo? Bawal yun. Okay. So, mga tanong-tanong pa dito. Salamat po sa sponsors. Si Ariel Escalante. Yes, may sponsor po kami ito. Ang soy sauce ng mga OFWs. Okay, coconut brand. Premium soy sauce. Uy, in fairness, medyo maano-ano to Pag inadobo mo to, konti lang patak nito Pwedeng-pwede na. Kasi masyado siyang thick. Yan. Legit yan, gamit ko rin yan May sponsor.
Siyempre, sa mga magpapamenudo, yan o, may green peas. May green peas ba ang menudo? Oh, yes, may green peas. O yan o, temple green peas. At sa mga magmamaha blanca dyan at mais con yelo, meron din po tayo temple whole corn. Ayan o, papakita ko sa screen yan o. Ayan o, may sponsorship ng nalalaman. Ayan o, sa mga toyo, subukan nyo to, masarap to, promise. Ayan, may pa-sponsor na talaga ako niyan, no? Actually, sponsor lang po yan sa kusina namin. Kasi yan po ang aming official na toyo. Yan, okay. Ano pa ba yung mga latest opening natin? Nawala talaga ako kay Coconut Brand. Parang gusto kong bumili ng siomay tapos sasawsawan ng toyo na may kalamansi. Ayun, meron ba tayo ating? Ayan, okay. Pig farm worker. Tanong ni Leo Season. Kailan po ang hiring? Naku, alam mo, nag-recruit ako nito dati. Swine technician ang tawag sa Canada. Yung talagang, yung talagang nag-aalaga ng mga baboy, yung may artificial insemination, nagbibigay ng gamot, nagpapaanak ng baboy, yung nag-aalaga talaga. Wala pa tayong hiring yan for Canada, pero standby ka. Baka magkaroon tayo ulit. Ang tawag namin dyan ay swine technician. Thank you sa tanong mo, Mr. Leo Season. Okay, ano ba tong mga tanong-tanong? Yung mga welder po na nagtatanong, yes, may welder po tayo. FCOW, GMAW, TIG, and MIG for Canada. May opening tayo. Okay, pwede po kayo mag-apply sa amin Tuesdays and Wednesdays. Sa mga nagtatanong, cashier, wala pa tayo ngayon. Kasi nag-hire ng cashier namin dati, Qatar duty free. So, sa ngayon, wala pa po tayo. Pero malay nyo, pa-expand ang stores ng Qatar Duty Free dahil paganda ng paganda ang Hamad International Airport. Baka magkaroon ulit tayo. Okay, so standby kayo at lagi niyong ifa-follow ang ating official Facebook page. Ayan, no. Naku, JV Bragat Berame, no. Hindi mo yata narinig yung sagot ko. May hiring kami, foundry worker, yung molder, caster molder. Send ka na ng application mo sa foundry@ipams.com. Okay, uulitin ko sa mga nagtatanong. Ay, si Jern Robert. Lumipat ka na. Wala ka na sa kabila, Jern. Dito ka na nakikinig. Update po sa QACC. Sinabi ko kanina, may update na kami na magkakaroon tayo ng final interview virtual, January 15. Nag-aabang pa ako ngayon, Jern Robert, kung kasama ka sa listahan para sa final interview. So, standby ka lang, Jern Robert. Malay mo, hindi ka na maliligaw sa Cubao pag ikaw ay nag-apply. Okay? Basta, standby ka lang, have faith. Malay mo kami talaga magpaalis sa'yo as chef. Okay, so mga tanong-tanong, yung mga cashier na opening, wala pa po tayo. Kasasagot ko lang kanina. Garments, I think hindi pa yata sarado yung sewing technician ni Sir Max, no? Seamstress. Naghahanap pa rin po kami ng seamstress for Canada. High school graduate po dapat at mayroong 3 years of experience sa mga manufacturing ng damit o kaya yung mga bags or upholstery. Yan, kung kayo po ay seamstress, pwede rin po kayo mag-walk-in sa IPAMS Tuesdays and Wednesdays. May pinapakita ka, no? So, ayan, no? Aircraft sheet metal for Czech Republic para naman ito sa mga nagtatrabaho sa aviation natin. This is for Czech Republic, so European Union po ito. Ang tawag na po sa Czech Republic ngayon ay Czechia. Okay, may isang village dyan, trivia lang, kung saan po nakatira ang best friend ni Gat Jose Rizal na si Blumentritt, Ferdinand Blumentritt, at talagang meron pong park doon si Jose Rizal sa Czech Republic or sa Czechia. Aircraft sheet metal worker po, naghahanap pa po tayo with 3 years of experience sa mga Boeing aircrafts. Okay, and dapat po ay syempre dapat magaling mag-Ingles. Okay, aircraft maintenance technology diploma graduate po siya at lalaki lang po yung opening natin ngayon. So, walk-in kayo sa IPAMS office Tuesdays and Wednesdays for aircraft sheet metal workers for Czechia or Czech Republic. Yan. Okay, so may mga ibang opening pa ba tayo dyan? Based sa aking checklist. Pakita natin yung 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 mga gym natin. Okay, so we're looking for, ayan, nakapakikita na ba ninyo sa inyong screen? We are looking for 20 group exercise trainers. This is for Lijam Sports Company sa Saudi Arabia. Male and female pwede. Okay, may nagtatanong, group exercise trainers, pwede po ba yung Zumba instructor dyan? Pwede. Yung nagte-train ng mga HIIT o yung mga nagte-train ng mga, yung mga mahihirap ba dyan? Yung parang yung may mga gulong-gulong pang ganon. Yan. So, pwede yan. As long as you hold a group,
nagtitrain po kayo ng isang grupo or group of yung mga isang group na may 5 members, dance instructor, pwede po ba yan? As long as Zumba yun at group exercise yung ginagawa. Pwede po. Male and female ang hinahanap natin dito. Ang maximum age ay 35 years old. Pwede ang college undergraduate, pwede high school graduate as long as may fitness certification tayo ng any group exercise na ginagawa nyo. Okay, freelancer ka, yes, pwede ka rin mag-apply dito. So nakikita nyo po sa ating screen, ang compensation, ang sweldo po niyan, including food and transportation ay 51,000 pesos based sa aming conversion rate na nakikita. Okay, aside from that po, libre ang housing dahil meron po diyang bayad, meron pong ibibigay sa inyo na almost 200,000 pesos, that's 14,400 na pabahay for 1 year. So, binibigay po nila yon every 6 months. So, imagine mo, so it's up to you. Let's say, 2 o 3 kayong magkakasamang trainer. Nag-apply kayo, na-hire kayong 3, hanap kayo ng accommodation, may tig po 14,400 Saudi Riyals kayo para lang sa inyong sa inyong accommodation. Bahala na kayo mag-budget kapag magsama-sama kayo sa isang room. Yan. So 20 group exercise trainers. Pwede kayong mag-walk-in sa Monday sa ating open day from 10 a.m. to 2 p.m. Ipakita pa nga natin yung isa pang lead dyan. So may 5 minutes pa tayo. Floor trainers, naghahanap din kami ng 20. Okay, male and female din ito. Whether may experience ka sa gym or freelancer ka, we are open to accept applications then this coming Monday, 10 a.m. to 2 p.m. Same din po yung monthly salary nito with inclusive of food and transportation, 51,000 pesos based on conversion rate natin pesos. Plus may annual, on top of the salary, meron po tayong housing allowance annually worth 14,400 Saudi Riyals. At syempre, itong mga sa gym instructor natin like floor trainers, group exercise trainers, may mga additional commissions pa to on top of your salary. Okay? So, lahat po yan, wala pong tax ang sweldo. Dahil sa Saudi, wala talagang tax ang sweldo. Okay? So, 20 floor trainers, punta na kayo sa IPAM's office sa Monday from 10 a.m. to 2 p.m. So, may isa pa tayo, no? Dalawa pa. Okay. So, swimming trainers, lifeguards, male and female din ang hinahanap natin. Okay. Pwedeng college undergraduate, pwedeng high school graduate as long as may lifeguard certification na active with 2 years of experience. At lalong-lalo na kung ang experience po ninyo ay nagtuturo kayo ng mga bata. Okay? May indoor pong pool ang gym. So, dun lang po talaga sa loob ng gym po ang pagtuturo ng swimming. Okay? At the same time po, talagang you have to know din paano mag-first aid. So, pwede kayo mag-walk-in sa IPAM's office sa Monday, okay, from 10 a.m. to 2 p.m. para po mag-apply for lifeguard, swimmer, trainer. And lastly, yung opening natin, fitness managers po, yes. Okay, ano daw pagkakaiba ng club manager sa fitness manager? Yung club manager po is just maintaining yung mga members ng gym. Pero ang fitness manager po natin is dapat marunong sa operations ng isang gym. At the same time po ay nag-handle siya ng mga trainers, yung mga gym trainers. Okay? Marunong din dapat siyang gumawa ng gym training program. Okay? Maximum age po ng hinahanap natin na fitness manager is 40 years old. Dapat po ay college graduate ng physical education or PE na may fitness training certification. Now, yung mga interested, okay, to apply dito sa mga openings natin under Lijam Sports Company. Nagtuturo po sila ng PE sa school, high school or college. Pwede po kayo mag-apply as group trainer, group exercise trainer, okay? So, sa mga nagtuturo sa school ng PE, gusto pong mag-apply sa opportunity nito, pwede po kayo. We will entertain your application sa Monday dito sa IPAM's office starting at 10 a.m. Okay, kung gusto niyo magdala ng pang gym demo niyo, pwede naman. Okay, pero may gym kami dito sa IPAMS. Pwede. Tatanungin ko pa nga kayo, anong program ang pwede sa akin para ako po ay pumayat? Okay, at maging strong. Yan, pinapakita namin sa screen. Open day recruitment natin on Monday, January 15 from 10 a.m. to
to 2 p.m. for Lijam Sports Company. Fitness Time ang brand ng kanilang gym. Parang yung mga sikat na gym din dito sa Philippines yan. Okay, they have 60 branches across Saudi Arabia. So, hindi lang siya sa Riyadh. May Jeddah or any location in Saudi Arabia. Yan. So, see you on Monday po dyan ha, sa mga gusto mag-apply. Okay, so that's all for today natin sa ating hashtag Thursday 2 o'clock habit. Maraming salamat po sa mga nag-join. Sa mga hindi po nakapanood today, we will share this live natin sa ating official Facebook page. That's iPumps PH. And join us again next Thursday. Hindi po tayo mawawala. Okay. Thursday pa rin po tayo. Same time, same Facebook page. And I'll see you again. Maraming salamat po sa lahat ng suporta. Maraming salamat po sa mga nag-greet, nag-comment, and sisikapin namin po na sagutin yung mga comments po ninyo. Thank you very much and see you next Thursday. Bye!